Ayan. Isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay July 2, 2024 at ang oras ay 8:40 p.m. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay, nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kaliwanagan, kapatawaran, pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, at mabuhay the Maharlika Kingdom of God, the Lupa Sugsulu Empire, Darul Islam, 11 countries, 1 sea. Okay. Mga mahal kong mga kapatid, kumusta ang bawat isa sa atin, no? Kung na-notice ninyo, ay hindi ako masyadong nakakapag-FB live just because marami po akong ginagawa, at asahan ninyo that bihira nyo na lang ako siguro makita mag-FB live kasi mas may mabigat tayong paghahandaan, at yung paghahandaan na yan ay para yan sa inyo na talagang nakinig, no? Okay. Mamaya marami akong update sa inyo. But before that, no? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. And before na ako minsahe na pinamiminsahe sa inyo, wala akong sawang aking inihahandog ito, at nawa hindi kayo magsawa, at nawa maramdaman ninyo kung bakit lagi ko itong binabahagi sa inyo nang walang sawa, at meron tayo dyan. Ngayon, itong ibabahagi ko sa inyo, always remember that this is not my own understanding. Without the leadings of the Spirit, hindi po basta-basta yan. Okay? At nawa maramdaman ninyo ito. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word, blessed Redeemer, living word. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Bago tayo ngayon mag-proceed doon sa ating mga updates, naku, makinig kayo. Bago yan, okay. Kung na-notice ninyo, katulad ng sinasabi ko sa inyo, that na-appreciate ko naman, no? Na-appreciate ko naman yung ibang mga kapatiran that they are trying their best, no? Para sinasabi nilang humanitarian, pero yung mga pagsisikap na ba talaga na yan is enough. It is enough. It is enough para masabi natin, ano ba talaga ang mga biyaya na pinag-usapan? Ano bang ini-expect na mga biyaya na pinag-usapan kung merong isang bagay na kulang naman? Okay? So, doon tayo sa sinasabi ninyong mga biyaya na pinagkakaguluhan ng lahat. Ano ba talagang biyaya ang inaantay nating lahat? Okay? Kaya ko kinanta sa inyo ang Emmanuel. Kasi Emmanuel, the blessed Redeemer, no? The blessed Redeemer. But nakakalungkot kasi sa panahon ngayon,
ang dami ng nagpaka-redeemer. Sorry guys ha, but ano man ang bibigkasin at bibigkain ko sa inyo, this is not my own understanding. Always remember, si Lidimen, hindi nag-aral ng Bible ito. No? Okay? So, kung ano yung leadings, kung ano yung dikta, yun ang ating susundin. Okay. Mag-umpisa tayo dito sa Juan 14. Actually, ang alam ko, naibahagi ko na ito sa inyo eh. Kailangan nyo makinig kasi susunod na yan itong mga bagay-bagay na material. Sa spiritual muna tayo. Ang alam ko na ibahagi ko sa inyo ito, pero ito pinapaminsahi ulit. Basahin ninyo sa Juan 14, chapter 14, verse 15 to 16. Okay. Juan 14. John 14, chapter 14, verse 15 to 16. Ayan na. Gagamit na ako. No? Gagamit na ako. Eto na. Nakalagay dito, nakasa dito sa Juan 14, versikulo 15. Tama ba? 15 to 17. Ayan. Kung iniibig nyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. O ayan, ano kayang mga utos ng Diyos? Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Just imagine, no? Sino bang nanalangin? Nagdalangin siya sa Ama para mabigyan tayo ng magpatnubay, pero anong ginawa? Anong ginagawa sa mga sa nagpatnubay? Number 17. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap. Ito na, ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakilala ng sanlibutan. Ngunit nakilala niyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Okay, actually, ang pinag-uusapan dito, it's not a physical. Okay? Ito ay ang pinag-uusapan dito, yung Word of God. No? Nakakalungkot kasi kung magwe-way back ka sa panahon nila Abraham until now, no? May katigasan talagang ulo ng mga tao. Kahit ibigay mo na lahat ng paliwanag. But it's okay. Ito yung sa John 14, chapter 14, verse 15 to 17. No? So, napakaliwanag dyan. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap. Talaga lang naman. No? Hindi matanggap. Lalo na pag medyo matatala sa mga salita. Okay? Sino siya? Sino ito? Sino ito? Sino ito? Kasi, as I know, marami ang naghanap ngayon sa tinatawag na white spiritual wonder boy. Take note ha, white spiritual wonder boy. Not only the wonder boy, white spiritual wonder boy. Meron pa silang white spiritual kung ano-anong mga hinahanap. Pero bakit hanggang ngayon, ang alam ko noon pa naman kahit pa naman noon ang panahon ni Kristo, naghahanap sila ng Misaya. Hanggang sa hindi nila namalayan, ang hinahanap nila ay yun daw ang pinako, yun na yung pinako nila. Okay, sino itong espiritu ng katotohanan? Ano ang dapat gagawin? Sa John 13, chapter 20. Sa 13 tayo, chapter 20. John chapter 13, verse 20. Ito naman ang nakalagay dito. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, ano ba ang mga pinag-uusapan natin? Actually, ito pinaricall na ito Kasi may magandang balita ako sa inyo, kaya abangan ninyo. Okay? So, dito tayo napakaliwanag niyan. Sa John 13:20. No? Sa John 14:15-17, ito ang tinatawag na espiritu ng katotohanan. Sa John 13:20, dapat ay tanggapin natin siya. Sino siya? Okay, Galatia chapter 4, verse 4.
Ito na ha, maraming tataas kilay nito. Galatia chapter 4 verse 4, anong nakalagay? Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae. Ayan, at namuhay sa ilalim ng kautusan. Makinig. Ngunit ang sumapit ng tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isilang ang isang babae. Isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ang lalim nito, grabe, no? Upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan, sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Okay? Napakalalim nito. Sa mga expert sa Bible dyan, wala ang ating kapatid na Rene Bautista, no? Medyo busy yata yun. So, ito yon, no? Sino siya? No? Dapat masundan ninyo ito. Kayo nang bahalang magbasa dyan. Galatia chapter 4 verse 4. No? Ano ang panukala nito? Makikita ninyo sa John chapter 6 verse 40. Ano ang panukala? Ano ang inutos? Ano talaga ang panukala? Sarili ba niyang panukala ito? Basahin natin sa John chapter 6 verse 4. Sabi ko sa inyo, I'm not the expert sa Bible, pero ito, talagang leadings lang to. Okay. Sa John chapter 6 verse 40, ang nakasaad dito, makinig kayo, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ayan ha, kalooban ng Ama. Ang lahat ng nakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So, ibig sabihin, alam ninyo, kung dito sa kaganapan natin, maraming naghanap kay spiritual wonder boy. Kaya sabi ko, parang ganito lang yun no? Kung ibasin natin sa banal na kasulatan, ito na yun ha. Kung makilala nyo lang sana ang anak, ay makilala nyo rin ang Ama. Sa panahon natin ngayon, marami naghahanap kay spiritual wonder boy, no? Antayin daw ang paglutang ni spiritual wonder boy, no? Kaya nga, 'di ba, sabi ko sa inyo, ito may kinalaman ito sa mga biyaya na inaantay ninyo, kaya makinig kayo. May kinalaman kasi ito, no? May kinalaman ito kasi tayo, hindi tayo pwedeng gumalaw na puro physical, hindi rin tayo pwedeng gumalaw na puro spiritual. Kailangan pantay ito, okay? Ang katawang lupa ay gagamitin yan. Parang si Kristo noon, di ba? Bilang si Kristo noon, talagang dumaan siya sa proseso na nagkatawang tao talaga, no? So sa ating panahon ngayon, I am not a God, but hindi lang naman din ako bilang katawang lupa na ito, at yung iba ay ginagamit para ma-share at mahibahagi ang mensahe ng ating Panginoon. Same with us ngayon sa mga nangyari. Ano yung panukala? Maliwanag dyan, no? Sa John chapter 6 verse 40. Kaya mga mahal kong kapatid, no? Napakaliwanag dyan. Kung nakikilala ninyo ang anak, makikilala nyo rin ang Ama. Kung naghahanap kayo ng spiritual wonder boy, kung makilala ninyo at matanggap ninyo, no? Parang katulad sa panahon ngayon, no? Maraming sorry for these words, no? Maraming nagsultan-sultanan, lahat ng mga naging sultan dyan, makinig kayo. Kasi ako, sa totoo lang, bago namatay ang Kuya Emmanuel, talagang sinabi niya yan, kabilin-bilinan niya yan, nalinisin ang hanay ng mga sultan, ng mga dato. Why? Dahil ito'y nasira sa politika. As long as you have a money, sorry ha, mga kapatid ng mga Muslim, kailangan linisin talaga ito. Tingnan mo yung isang politika nating brother dyan, nakakainis. Bakit? Ipagpatawad ha, nagbasa tayo ng banal na kasulatan, pero lalabas talaga ang natural, no, ng mga pananalita. Bakit? Parang ginamit lang yung, kunwari nagbalik Islam, pero ginamit lang, no? Sorry for my words, but this is the truth, no?
Kaya, pero ganun pa man, talagang ihayag ka talaga ng Panginoon. Bakit? Katulad nitong sa mga sultan na Hanay, maraming nagpanggap. Actually, hindi lang sa mga bagay na yun. Kaya nga siguro ito parang kumbaga sa ano, pina-review, pinaulit ng mensahe. No? Bagamat ganun, may maganda tayong balita. No? Tanggapin ninyo ang buong katotohanan. No? Maging masaya kayo, maging masaya tayo sa tagumpay ng isa. Hindi yung tipo na parang nanggigigil ka, no? Katulad sa akin baga, no? Gawin niyo lahat. Alam ko ba yung mga kahit yung mga pangiti-ngiti sa akin na alam ko ba kung totoo hindi ang mga ngiti ninyo? Without kayo. So, basahin ninyo dyan kung ano ba talaga ang panukala. Kaya sa naghahanap ng spiritual wonder boy, ito lang ang sasabihin ko. Ako ay siya, siya ay ako. Bakit ko nasabi yan? Dahil hindi ang sarili kong panukala ang aking ibinabahagi sa inyo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Ang kanyang salita, ang purihin, ang kanyang program, ang purihin. No? Hindi yung mga sarili, ang mga dapat. Ito malalim-lalim ito. But anyway, basahin nyo rin dyan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Basahin natin. At bago ako mag-update sa inyo, nako, nakakatawa, mayroong nakakainis. Kahit napansin niyo, hindi ako masyadong nag-FB live kasi busy ako. No, busy ako. Nako, excited to. Excited to mga friendship, no? Excited ito. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Ano ba nakalagay dito? 2 Corinthians. Okay. Tingnan mo, nangungudigo pa ako. Pastilan Ginoo. O, dito tayo. 2 Corinthians. Ay, pastilan. Basahin niyo dyan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Okay? Alam niyo mga mahal kong kapatid, kung bakit ito pinababahagi sa inyo, no? Mayroon pa nga dito Pahayag chapter 22 verse 19 to 20. Ito pala yun. Ito meron ito yung pinaka highlights kung bakit niya pala pinababahagi ito. Basahin ninyo sa Isaiah chapter 19 verse 24. Ito pala yun. Sabi ko sa inyo no? Isaiah chapter 19 verse 40. Isaiah chapter 19 verse 24. Isaiah. Okay? Basahin natin ha. Huwag kayong mainip dyan. Kailangan natin mag-rehearsal. Okay, nakasa dito sa Isaiah chapter 19 verse 24. Okay. Sa araw na yaon, sasabihin ng pinakadiyos ng kaliwanagan na makapangyarihan sa lahat, pagpalain kita, Ehipto, na aking bayan. Number 1. Pagpalain kita, Ehipto, na aking bayan. Number 1 yan. Number 2, ikaw, Assyria, na aking itinatag. Number 2 yan. At ikaw, Israel, na aking pinili. Ayan na. Lumabas na. Tatlo. Meron siyang tinawag na aking bayan. Ito yung Ehipto. Meron siyang tinawag na aking itinatag. Ito yung Assyria. At ikaw, Israel, na aking pinili. Magandang magandang topic na ito. Gusto ko ma-excite kayo or kung gusto nyo kayo na lang mag-research. Sa panahon ngayon, ano yung sinasabi na Ehipto na kanyang bayan? Ano yung sinasabi niyang Assyria na kanyang itinatag? At ano yung sinasabi niyang Israel na kanyang pinili? Tatlo yan. Naku, ito na. Walang pinagkaiba yan sa ating tatlong star ng ating flag. Kasi ang alam lang talaga ng lahat is Luzon, Visayas, Mindanao. But behind of it, meron pa talaga yan. Meron pa talagang kalihim-lihiman yan. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lupasugsulu Empire, the Holy Islam, the 11 countries, 1C. Tatlo yan ha, tatlo yan. Naku, magandang topic ito, pero gusto ko kayo ma-excite. Okay?
tapos na tayo dito sa ating spiritual na bagay. Kasi ito, pinamiminsahe lang naman kasi sa akin, basahin ko para sa inyo. So, binasa ko. Okay? Actually, busy ako, pero mahirap hindi sumunod. Baka malatigo 50. Okay, dito tayo ngayon sa mga pangyayari sa atin ngayon. Okay. Mga mahal kong kapatid, pag-usapan natin ang may kinalaman sa politics. Okay, ito na. Sa kalagayan ng ating politics, no? Malaki ang pagbabago. Naalala nyo ba yung vlog ko before, no? Before na nag-eleksyon. Ano ang sinabi ko sa mga Pasigueño? Malaki ang pagbabago ng politika sa ating bayan, no? Diyan mismo sa Pasig. So, nung tumakbo ang aming mayor ngayon, no? Ay nako, ang daming nawendang, no? Nung unang takbo ng aming mayor, no? Ay nako, si Vico Soto, maraming nawendang kasi yung naging kalaban niya ay talaga lang namang batikan na politician. Pero talagang tinalo niya yon, no? So walang pinagkaiba yan dito sa aking ihahayag sa inyo. Batid natin na maingay ang Marcos versus Duterte. Pero maniwala kayo sa akin sa hindi. Kung matutuloy man ang eleksyon, malaki ang pagbabago ng ating politikal na usapin. Bakit? Merong isa dito, ha? Kung matutuloy, ha? Merong isa dito na siya ang lalabas. Hindi na itong mga maiingay na mga to, no? Walang Marcos, itaga ninyo sa bato ang aking sasabihin. Kung matuloy ang eleksyon sa susunod ng presidential election, walang Marcos na lulusot sa pinakamataas na posisyon at wala ring Duterte ang pinakamataas na posisyon ang makakalusot. Ngunit subalit datapwat, merong isa na siya ang uupo. Hindi kilala itong tao na ito. Malaki. Malaki ang pagbabago kung, no? Sapagkat ang ating mahal na Pangulo ngayon na PBBM, binigyan siya ng pagkakataon. Ngunit subalit datapwat, lahat naman ng bagay ay may tamang kapanahunan. Binigyan siya ng sapat na panahon, ngunit subalit datapwat, dahil sa meron din naman siyang punto, pero sabihin natin na ang tao gusto lang maging patas, no? Sapagkat ang ating mahal na Pangulong PBBM ay wala rin naman talaga na siyang, kung tutusin, wala na siyang interest pa na kung ano paman. Kaya anuman ang inyong mga pagwiwilga dyan, anuman ang inyong kahit mag-araw-araw kayo dyan na magwilga, manatili ang ating mahal na Pangulong PBBM, manatili siya sa kanyang pwesto hanggang sa matapos ang kanyang termino, ngunit subalit datapwat, kung matuloy man ang eleksyon ay hindi na rin siya makakalusot sa mataas na posisyon. Okay? Tandaan ninyo ang aking mensahe sa gabing ito. Ngunit subalit datapwat, malaki ang pagbabago. Bakit? Ito na. Dahil sa lahat ng mga pangyayari, ang sumunod lang talaga ng kalooban ng Panginoon. Matutupad ang nakapropesiya, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng pinakadiyos ng kaliwanagan ay hindi niya pababayaan. No? Hindi maari na hindi mangyari yan, magiging sinungaling ang banal na kasulatan kung hindi mangyayari ang mga nakasaad sa propesiya. No? Kaya mga mahal kong kapatid, ang magtiis at mga nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin ay siya ang tunay na makakatanggap ng biyaya. Bakit pinapabasa talaga sa akin? Pahayag chapter 22 verse 19-27. No? Pahayag chapter 22. Sabi sa akin, Didimin, basahin mo. Chapter 22 verse 19.
Merong sinabi dito, Pahayag chapter 22 verse 19 to 17. Ay, hindi. Verse 10 pala ito. Verse 10 to 17. Ang sinabi dito, at sinabi niya rin sa akin, ito, makinig kayo, ha? Kaya nga silidimin ka no to, kahit anong sinasabi niyo dyan, hindi maaari hindi ko sabihin. Okay, nakalagay dito, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito. Maliwanag. Kaya silidimin, huwag niyong pag-initan. Sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Nasa Biblia yan. Kaya lang yung iba, wala na naman time magbasa ng Biblia, no? Pero, kakapanood, salamat na rin. Amita, salamat na rin, no? Nakalagay dito, magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, which is totoo naman. Magpatuloy sa pagpakarumi ang marurumi. Ngunit, ito na, ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. No? Ito pa, tapusin natin to. At sinabi ni, maglaktaw tayo. No? Number 14, ito na ha, makinig kayo. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod, no? At kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Number 15, subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso. Sino itong mga asal na aso? Mga nakikiapid, mga mamamatay tao at sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga mahilig, ito na, magsinungaling at mandaraya. Gusto nyo bang isa-isahin ko itong mga asal-aso? Ito ba yung mga tipo? Marami ngayon asal-aso. Alam nyo ba yung asal-aso? No? Kunwari, bait-baitan sa'yo, kahit anong gagawin mong kabutihan, pero pag talikod mo, kakagatin kang ng mga yan. No? Mga mangkukulam, ayan na, mga spiritual, ay hindi natin may alis yan, kasi noon pa man, nandyan na talaga sila, mga nakapropesiya ang mga yan. Okay, bahagi yan sa character ng movie. Okay? Mga nakikiapid. Itong nakikiapid na ito ay it's not all about sa mga mag-asawa na about sa mag-asawahan. Marami palang kahulugan ang pakikiapid. Yun palang mga, sorry ha, but nabasa ko yun dito eh. Yun palang magjojowa, lalo na magjojowa na nagkakaroon ng, sorry ha, sa mga minor de edad dyan, ipagpaumanhin dyan. Yung magkaroon ng contact, no? Magkaroon ng sex contact, sabihin na natin na hindi kasal, pakikiapid pala talaga ang tawag dyan. Kaya, doon ko mas lalong naunawaan why our brothers in the Muslim na pag mga ganyan, pinapakasalan talaga nila para hindi sila matawag. But anyway, kanya-kanya ng paniniwala. No? Pero, kung ibase talaga natin ng Bible, bakit ganun na lang katindi ng ating mga ninuno noon na mahalikan lang yung kamay, ipapakasal ka na agad, yung mga ugali ng ating mga ninuno kasi napakasagrado pala talaga, no? Kailangan bigyan ng sagrado ang ating mga sarili. Yan ha, sa mga pakikiapid. Hindi lang ito about the relationship, no, between the husband and wife, but also yung bang sa ibang mga kapamaraanan kahit sa mga material na bagay. Okay? Tapos, ayan yung mga mamamatay tao. Sino ka itong mga mamamatay tao na sinasabi na ito? Lalo na pag yung mga inggit, no? Kahit alam nilang mali, pag, oy, makinig kayo, pag hindi kayo ikayang bang, nako, idadaan kayo sa mga spiritual, na mga bad spiritual, ayan yung ipakulam kayo. Hala, mga lipadangin, ang aba ninyong lingkod yan, ranas ko yan. No? Ranas ko yan. Ngunit subalit datapwat purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, dahil hindi sila nagtagumpay. Na-encounter ko yan kung sa mga followers ko, di ba? Yung sasabihin na, yung nagsabi sa akin hanggang April 30 na lang ako. Pero in fairness di ba? Yun yung kinagat ako dito, tapos ang dami ko na-encounter, pero
Itong pagpapahayag ko sa inyo itong gabi na ito, isa lamang itong katibayan, no? Napurihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, dahil hindi sila nagtagumpay, at ito pa rin ako sa inyo. Daldal pa rin ako ng daldal sa inyo, magbigay sa inyo ng pahayag ba. Marami na encounter ang aba ninyong lingkod. No, sa totoo lang, ayan yung sumusuka ako ng dugo. Diyos ko, naranasan ko yan. Kung maniwala kayo sa akin. Ayan yung makikita ko, yung mga kabaong na nagliliparan. Sumuka ako ng dugo. Ayan yung gagapangan ako ng kung ano-ano. Lahat po yan naranasan ng aba ninyong lingkod. No? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Nagpapasalamat pa rin naman ako sa lahat ng aking naranasan, sapagkat yun ang nagbigay sa akin ng tibay ng aking pananampalataya sa pinakadiyos ng kaliwanagan. Lahat ng aking inihayag sa inyo ay hindi po yan kasinungalingan at gawa-gawa. Naranasan ko yung sumusuka ko ng dugo, lalabas yung kung ano-ano sa mga tenga ko, yung mata ko yung para kung luluha ng dugo, hindi mo maintindihan. Lahat po yan naranasan ko. Pero purihin ang nagsugo at talagang itinataas at pinupuri, dinadakila, nilululahati ko ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Dahil sa kalakasang physical, mental, higit sa lahat spiritual, ay ibinigay niya sa akin ang katagumpayan ng mga panahon na yun, maging hanggang ngayon. No? Kaya nandito, patuloy pa rin sa pagdilingkod ng abot ng aking makakaya. Okay? Nakalagay dito, no? Subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga asal tao, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid at ang mga nagsasamba sa Diyos-Diyosan at ang mga mahilig magsinungaling at mandaraya. Sinasabi ng Espiritu at ang babaeng ikakasal. Ay, hindi pa pala, sorry. Number 16, ako si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo ay nasa iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Okay. Malalim-lalim na usapan ito. Kaya nga mga mahal kong kapatid, ano? Lagi kong sinasabi sa inyo, pinapaalala sa inyo, bakit, why Delilah? No? Na itong sa ating mga kapatid na mga Muslim ay bakit sa kanilang moske ay mayroong moon at saka yung star. No? Sapagkat it is symbolized that sa araw ng kadiliman, kadiliman ito mang nangyari sa atin ng mga kaguluhan, ay nagmumula pa rin sa supling ni David, no? Ang tatayo at titindig. Kaya bilang aba ninyong lingkod, ang nabuhay pa para sa inyo ang nagmumula sa dugong haring Leon. Yan po ang sinasambit ko sa inyo. I am not the queen, I am not the king, I am not the kung ano-ano dyan, no? But I am your servant, okay? I am your servant, no? Sa lahat ng mga usapin ng mga karangalan na mapansarili, sorry, but wala ako dyan, okay? So, mga mahal kong kapatid, huwag kayong mag-alala sapagkat asahan ninyo na mas lalo baka madalang nyo lang akong makita dahil ito na, inaayos na natin, no? At doon, gusto niyo bang basahin ko isa-isa ang mga ano natin? Huwag kayong mag-alala. At doon sa mga golden certificate na yan, don't worry, dahil parating na ang 2,000 pieces, kung hindi ako nagkamali, ng blank certificate. At yung mga hinaabutan ng naubusan, ay uunahin namin kayo at yung mga nagpadala. And thank you so much. Walang sawang pasasalamat din sa inyong suporta. Huwag kayong mag-alala. At para doon sa may mga golden certificate that until now, binibigyan ko kayo ng ultimatum hanggang itong week na ito. Kapag hindi pa kayo mag-comply doon, sad to say, I'm so sorry, no? Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, no? Wala akong magawa sa inyo, no? Basta ginawa ko na lahat ng aking part. Salamat kay Karin Daginon sa Katropres. Good evening, Ma'am Lidimin. God bless. Kay Maribel Culyado Abes, kay Veronica Aiko, kay Liriusa Balag, Madam, no? Yung anak ko sa inyo, kay Ate Inda, always support Madam and Region 4A. Mabuhay at ingat lagi. Thank you so much kay Bobby Ramos. Boboy Ramos, sorry. Magandang kaliwanagan, Lidimin. Sani Wahing Galo. Kapatid,
masaya ako sa tinatahak mo ngayon. Iisa lang naman ang ating dapat anuhin yung sa hangad ko ang tagumpay din ninyo, no? But the truth is the truth and the truth shall set us free. Okay. Kay Ma'am Maggie Palisok. Sige, ingon niya, good evening po Ma'am Lidimin and God bless watching from Malasaki, Pangasinan. Thank you so much, no? Masarap magluto mga taga Pangasinan. Mukha talaga akong lamon kaya tumataba ako. And then, Kati Hinda, magandang gabi, mabuhay. O, ayan. No, kay Jennifer Kadungog, I am Yahweh. Tama ba? Yahweh, therefore, you sons of Jacob. No, thank you kapatid, no, sa mga binabahagi nyo rin sa akin. Thank you so much, no. Nagbibigay din ng karagdagan sa akin yan. Norsha Ubas Adamel, thank you so much. Misot Kainak, thank you so much po. Kay Baisi Kag Abina. Madam Abina, wow, thank you so much. Separate ko talaga ito, no? Isang box talaga itong dumating sa akin. Mapagpalang, maayong gabi, Sister Mahalika, the great and aking purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam nyo, sa totoo lang, kay Sir Sunny Murato, no? Lahat ng mga kapatid, nako, don't worry talaga, nako. Okay, kay Rick sa Gabala Kubilino, masaya ako kapatid na dumating ka, no, na nakauwi ka na dito sa ating bansa. So purihin ang nagsugo, hindi mga sinugo, di ba? O, ikaw na makapagsabi niyan kapatid. Sana na-appreciate mo yun, no? Kasi itong kapatid na ito, hindi ko ito ginaklaim ha, but yung kapatid na yan ang makapagpatunay. Ayaw kasi siyang pauwiin ng kanyang amo. Mabait kasi yung kapatid natin. So sabi ko, okay, meron akong gagawin, no? Na mapapayag natin yung amo mo. At ang hihingi tayo kay Ama, no? At hayaan natin na ang kapangyarihan ng Diyos Ama, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang hipuin niya ang amo mo o sa anumang kanyang kapamaraanan ay makauwi ka. Kaya mahal na kapatid, maraming salamat at nakauwi ka na dito sa atin at nakasama mo na yung pamilya mo. Ganyan ka-powerful si God. Hindi ako ha, ulitin ko, hindi ako. So, ayan si kapatid, maramdaman niya how God na yung nagkilos talaga ang kanyang kapangyarihan. Wilfredo Baltar, good evening ma'am, I'm watching from Valenzuela City. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat. Marlinda Vergado, okay, condolence po kasi may kandila. Kay Nisa Taista Miranda, gandang gabi ma'am. Good may gabi isad. Bobby Gonzales, thank you so much sa inyo. Nako, hindi ko na i-mention pero nag-usap kami ni Sir kanina ba yon? So, maraming salamat sa inyo, no? Sa buong suporta ninyo and ay salot sa grupo ninyo, okay? And then, kay Eliuni Mucho, kay Nathan Cals, parang familiar sa akin si Sir Nathan Cals, Rosalia Tagulgol, Eugene Laparan, Joseph Luzareta, puri na nagsugo, hindi mga sinugo, mabuhay, Maharlika, Kingdom of God, the Lupa Sugsulo Empire, Darul Islam will rise soon. Good evening, ma'am. I thank you so much. Sir, mag-usap tayo kasi meron kaming ginawa. Nandito si Master Duck, okay? Nandito si Master Duck, okay? Si Master Duck ay nagdating siya kay Bella Guzman kay Adoracion de Jesus. Madam, PM ka, madam. Kanino pa si Filomena Tori Franca, kay Kuya Hob, Kuya Hob, mag-PM ka. May mga importante na yung pag-uusapan, promise. Naku, kasi nga, di ba? Pag sumunod ka lang kay Diblin Aligros, alam nyo, pag sumunod lang talaga tayo ng kalooban ng Panginoon, kahit anong gulo dyan sa paligid, the more lang na maramdaman mo ang kanyang presensya. Ako kasi experience ko yan. Kahit sa mga problema, parang na-overcome ko na yan, but hindi pa rin maiwasan yung mga ibang problema. Okay? Parang mas gusto ko yung ano. And thank you so much kay Ma'am Vilgin. Ma'am Vilgin, kumusta naman ka? Uy, nagsigabi akong tawag ni mo, hindi kita makontak. And thank you so much kay Ma'am Vilgin. Nako, tuwang-tuwa talaga ako dito sa mga manok mo, promise. No, I love your manok, no? At maganda ang naging sinyalis nito, Ma'am Vilgin, isang lalaki, 2 babae.
Tapos, itlog ng itlog. So, it is a good sign for me. Okay? At ang cute ng mga manok, no? Si Manok, talagang nagbibigay talaga sa akin. Every time na pag umaga, pag nakikita ko sila, nandyan yung mga balahibo nila, ang cute-cute nilang tinanos ko, nakakaaliw, no? Hindi to yung mga pusa. Ayan yung mga pusa. Kung pwede lang, nandito yung, kung malaki lang area ko, maglalagay ako ng anaconda, ng mga dinosaur. Ay nako, hindi, walang halong biro, no? Malaki ang tulong din sa atin yung mga hayop. Nakakapagbigay din sa atin ng saya, mga halaman, yung mga ganon. No, iba talaga pag probinsya. So yes po, Ma'am Lady Men. Okay, so basta. No, so daghan kay salamat sa inyo, sa inyong tanan. No, daghan kay salamat og meron pala akong sasabihin sa inyo. Oy, ito pala mga holders. Okay, iti-take to ko yan ha, kasi para maiba naman. Okay, so magpa-part ako about sa mga holders. Abangan nyo rin dahil napaka-importante ito. Okay, so have a blessed good evening at mamaya na tawag ko yan, hindi pa ako tapos. Okay, bye-bye.